The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Pastor Jeff. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Bago ang studio mo ngayon, Pastor. Kala ko nakalagay dun sa likod, what the world needs now, hindi pala The Daily Brad Devotion. Oo. Yeah. Cha, kumusta ang iyong eternal leave? Eternal Wellness leave? leave? Okay naman, Pastor. Wala akong nakitang proponents dun sa pinuntahan ko. Yeah. Parang nakarelax ka nga dahil gumanda lalo ang iyong aura. Oo, pero nung nag-online ako, nakikita ko yung balita. Naalala ko na naman sila eh. Oo, hindi sila nakalimutan. Tama ka, minsan napapanaginipan mo talaga. Tama na yan. Ay, sorry, Pastor, ikaw na pala. Sorry, Pastor Jeff. Kaya nga tayo may gantong segment para pampakalma. Para balanse. Ang isipin natin, hindi lang itong mga problema sa mundo na material. Yes. At itong greed, eternal. itong kasakiman, itong... Teka lang, si Pastor na nga. Sorry po. Sige, mananahimik na kami, Pastor. The floor is yours. Sabi sa ikalawang Korinto 5:7, sapagkat namumuhay kami sa pananampalataya at hindi sa paningin. Sabi, we live by faith, not by sight. Alam niyo po yung minsan parang hirap paniwalaan yung mga nababasa mo sa Biblia o narinig mo rito sa Daily Brad kasi kakaiba sa nakikita mo. Anong gagawin mo if what you're believing in your heart is different po sa nakikita ng iyong mata? Alam mo, the Lord will provide, pero ang daming bills na dumarating, tila bagang nalulunod ka. Di ba? Nagbibigay ka naman, generous ka, pero parang lagi kang kulang. Well, sinasabi po ng bersikulo na to, faith means trusting God's promises kahit hindi mo pa nakikita yung resulta. Una, ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit hindi ganun kalinaw yung direksyon. Parang madilim na lugar na merong hagdan, isa-isang step lang ang nakikita mo. Pero alam mo, may kasunod to. Pinapakita lang sa'yo ni Lord, ito lang yung next step mo, and then trust me, okay, nadadaling kita rin sa destinasyon. Faith is trusting the process kahit wala kang hawak na blueprint, kung baga. Kaya nga po si Pedro, nung lumalakad sa ibabaw ng tubig, habang nakatingin siya kay Jesus, hindi niya yung pinuproblema yung kanyang susunod na tatapakan kasi nakafocus siya kay Jesus. Pero nung tumingin na siya sa mga malalaki at dambuhalang alon, nalunod siya at lumubog. Kasi sometimes ganun po tayo, napapalaki natin yung problema kaysa sa kalakihan ng ating Diyos. Pangalawa po, ang pananampalataya ay isang journey, yung paglalakad. Hindi po siya malaking lundag, hindi siya malaking jump. Kasi minsan tayo, Lord, dalhin mo na ako doon, yung yumaman na ako. Lord, dalhin mo na ako doon, yung maayos na lahat. You see, faith is not about seeing the full picture. It's about trusting the one who holds it. Hindi mo kailangan makita agad yung dulo. Ang mahalaga lang, alam mo na tamay direksyon na tinatahak mo. Okay? Kaya po, napakahalaga po na may pananampalataya sa Diyos. At pangatlo, ang pananampalataya ay nagdadala ng kapayapaan at hindi nagdadala ng chaos or kaguluhan. Faith doesn't always change your situation, pero mas concerned si Lord na baguhin yung ating puso sa gitna ng sitwasyon na nasa kalagitnaan ka. May kaibigan po akong tinamaan ng matinding cancer at out of the blue, wala siyang hinala na meron siyang cancer. Pero during those times na chemotherapy niya, during those times na panay ang punta niya sa ospital, lalo siyang napalapit sa Diyos at nakita niya yung kahiksian ng buhay. Na tinanggal niya yung mga hindi pala prioridad at nag-focus siya sa mga bagay na mahalaga lang, knowing na any given time pwede siyang mamatay. But the Lord extended her life. Siya po'y gumaling, cancer-free ngayon, at naiba ang kanyang pananaw when it comes to values, when it comes to priorities, when it comes to loving people at forgiving people. Kaya po, mahirap man minsan na hindi natin nakikita yung ending na to, pero kung alam mo kung sino may hawak ng iyong kinabukasan, the one who holds the future loves you and is the one in control. So, ikalawang Korinto 5:7, sapagkat namumuhay kami sa pananampalataya at hindi sa paningin. Tayo manalangin, Panginoon, may mga sitwasyon po na mahirap talagang arukin, mahirap maintindihan. Pero Panginoon, that's what faith is. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So Lord, tulungan niyo lang po kami na kami magtiwala sa iyo. Kapag kami umupo sa silya, kami nagtitiwala na kaya na ito yung bigat namin. Hindi namin inaalam, matibay-bay pa, kumpleto ba and all. Basta kami umuupo na lamang dahil we put our faith sa silya.
Ganon din po, Panginoon, when we put our faith in you, hindi namin kailangan alamin yung nitty-gritty details because we know you love us and you are in control. So mga may pinagdadaanan pong matindi ngayon, financial, physical, emotional, relational, tulungan niyo po silang makita ka sa lahat ng sitwasyon nila. Maaaring hindi mo baguhin ang sitwasyon, pero babaguhin mo ang kanilang pananaw at puso sa gitna ng kanilang madilim na sitwasyon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po salamat na marami sa araw na ito sa panibago pong aral na aming napakinggan mula kay Brad Jeff. Salamat, Lord, sa mensahe. Salamat, Lord, sa paggising sa amin. Salamat, Amen. Panginoon, sa araw na ito. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff sa kanyang ginagawang pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat na marami muli, Brad. Thank you for the reminder. Alam mo yun, kapag nagpupuyos ang iyong damdamin sa napakaraming inaabagang problema, ito ang pampahupa po sa atin. Salamat na marami, Brad, for the reminder again. Yes po, marami po salamat. Again po, nakikirami kami sa kaibigan kong pastor, yung mga naiwan ni Pastor Dennis Aquino ng Victory Plaridel. Kagabi, nasa Lamay po ako yung nag-officiate ng kanilang memorial service. So, magpakatatag kayo at inyong dalawang anak na si Robin at si Chelsea. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!